So last day of work mga kumarites, today is Friday. So sa bahay nga nakalimutan ko magpabango, kaya naman ayan, dito na ako nagpabango sa kalsada. Kahit dito sa kalsada, mag-aamoy baby tayo, charot. Gustong gusto ko nga yung amoy nito, napaka mild lang talaga. Perfect talaga to sa mga bata kahit sa mga matanda. May 3 variants na siya, meron na siyang kulay pink. Next time yung 2 variant naman yung o-orderin ko. So nakasabay ko pa nga si Mucha, ayan, shout out kay Mucha. Buti na lang, nakasabay ko siya sa tricycle para naman yung ating pamasahe ay maging 20 na lang. Pag sumasakay kasi ako mga kumarites ng tricycle pamula amin hanggang terminal, 30 yung binabayad ko. Pero since nga may kasabay nga ako, si Mucha, 20 lang yung ibabayad ko, syempre. So mas malapit naman yung sinakyan ko compare kay Mucha. Si Mucha galing pa sa Sambat. Thank you Lord talaga, araw-araw binibigyan mo ako ng motivation para pumasok, para wag tamadin. Sa totoo lang kasi mga kumarites, last year napakadami kong absent. Konting kibot pag tinamad, absent. Konting umambon, konting umulan, absent. Dahil nga syempre may mga BL, SL na binabayaran, sige lang ng sige. Pero nagbago na tayo mga kumarites, hindi na tayo absent nang walang dahilan. Hindi ko nga alam kung bakit ako namomotivate. Kasi siguro nga palagi kong pinagpe-pray kay Lord na bigyan niya ako ng araw-araw na lakas para pumasok sa trabaho, para wag tamadin. Kaya ganun na lang siguro yung sipag ko sa pagpasok ngayon. So fast forward mga kumarites, paawas na nga ako nito. Kanina papasok lang tayo, ngayon uwian na naman. Pag uwian, nakala mo lagi may marathon. Hindi pwedeng hindi ka tatakbo, baka maiwan ng shuttle. Charot. So ganun talaga sa amin mga kumarites, at talaga naman paunahan sa shuttle. Gusto ko kasi first shuttle ako lagi para makaalis agad. Pag kasi napangaluhan ka, pangatlo, medyo magtatagal ka pa. Kasi syempre, aantayin pa nilang mapuno yun. Compare kapag ka per shuttle ka, mabilis mapuno, aalis na agad. So kahapon, sabi ko, bibili ako ng pandesal. Kaya lang, itong si kuya, wala kahapon, kaya hindi ako nakabili. Kaya ngayon nga, pag awas ko, tiningnan ko agad si kuya ko nandito. Kahapon pa kasi ako nagkikrib ng pandesal. 5 piso nga pala yung pandesal dito kay kuya kasi meron siyang cheese na medyo kaunti sa gitna. Cheese na tinipid pero masarap naman. Kaya naman ngayon 2026, goal ko talaga na magkaroon ng heavy duty na stand mixer. Dahil nga gusto ko rin mag-bake ng mga ganito, yung mga pandesal, yung mga bread roll, mga Spanish bread. Pero dahil nga matrabaho mga kumarites ang pagmamasa ng ganyang tinapay. Pero kapag ka naka heavy duty stand mixer ka, hindi na kailangan magmasa. Bumili nga lang pala ako kay kuya ng 50 pesos na pandesal. Kasi naman hindi na siya dos isa, 5 piso na. Kita nyo naman yung dating tig-pisong pandesal, ngayon 5 piso na ang isa. Kaya paano hindi ka mamomotivate pagpasok niyan, napakamahal ng bilihin. So sa iba naman, ganun pa rin ata ang presyo ng pandesal. Pero dito kasi kay kuya, may malunggay na siya na may cheese sa gitna. Kaya siguro 5 piso na siya, pero masarap naman. Hindi naman kasi ako siguro bibili kay kuya kung hindi masarap yung pandesal. Medyo nakakabitin nga lang yung cheese sa gitna kasi mas masarap siguro kung napakadaming cheese nung gitna. So inintay na lang ako ng asawa ko dito. Tinatanong niya ako kung saan daw ako bumaba, hindi niya kasi ako nakita. Sabi ko sa kanya, bumili pa ako ng pandesal. Buti na lang 2 weeks nang hindi pumapalya sa pagsundo sa akin itong aking asawa. Bakit ka mo? Hindi masyadong naglalasing eh. Alam niyo ba na kung tatanungin ako kung anong mas gusto ko, panggabi ba o pang umaga? Mas gusto ko ang panggabi sa totoo lang. Kasi hindi ako napupuyat sa paggising ng maaga. Mas napupuyat kaya ako kapag ka sa umaga ang aga ng gising. Pag uwi mo naman galing trabaho sa hapon, hindi ka naman agad makakatulog. Kataasan yan, ang tulog mo alas 9, alas 10 din. Pero pagka ganitong panggabi nga ako, magluluto lang ako, mag-e-edit, tapos tutulog na alas 9, dapat tulog na ako. Kaya hindi na ako masyadong nakakapag-scroll ng FB, ng TikTok. Wala na ako masyadong time mag-scroll sa social media. Kasi sabi ko nga, may goal tayo ngayon 2026. Kung dati, napakatamad kong mag-edit ng mga vlog, ngayon hindi na dapat. Dahil sabi ko nga, kung may gusto akong ma-achieve ngayon sa buhay, hindi dapat puro dasal lang, kailangan may gawa din. So pagkasalang ko nga ng mga labahin ko, kasi kahapon naglaban na ako. Ang mga lalabahan ko lang ngayon, yung mga uniform. Habang nakasalang ngayon, magre-ready na ako dito sa pagdi-devotion ko. Matik yan tuwing umaga kapag aawas ako. Hindi talaga pwedeng makakalimutan si Lord. Minsan sinasamahan ko siya ng prayer fasting. Pero ginagawa ko lang yon kapag ka walang pasok. Kayo ba, tatanungin ko kayo, kailan ba kayo huling tumawag kay Lord? Baka naman pag may problema lang kayo or baka lang pag may hihilingin kayo. Dapat meron talaga kayong personal na relasyon sa Panginoon. Sobrang sarap lang kasi sa pakiramdam kapag ka may personal kang relasyon sa Panginoon. Yung feeling na kahit natatakot ka, hindi ka matatakot kasi alam mong kasama mo palagi si Lord. Pero kung tatanungin niyo ako, syempre ako minsan natatakot din. Minsan may doubt din ako na, Lord, tama ba tong ginagawa ko? Nasa tamang landas pa ba ako? Pero dahil nga alam kong kasama ko siya, lahat ng doubt ko sa sarili ko, pinagkakatiwala ko na lang sa Kanya. Basta Lord, ikaw na ang bahala kung ano man ang kahinatnan. Palagi pa rin ako magtitiwala sa'yo. So dito nga mga kumarites, gumagamit ako ng headset para makapag-worship kay Lord. Hindi ako gumagamit ng speaker kapag ganitong madaling araw. At syempre, kailangan natin ng Bible. Ito nga pala yung ginagamit
favorite ko, ang Bible Pinoy version. At syempre meron din akong devotional notebook. Ito kasi yung Bible na alam kong mas naiintindihan ko. Dito kasi mas lumalalim yung pagkakakilala ko kay Lord. So, meron din naman akong KJV. Minsan pinagkukumpara ko silang dalawa. Syempre ang pagde-devotion natin, umpisahan natin palagi sa pagdarasal. So, hindi naman ganun kahirap magdasal kay Lord. Maging totoo ka lang sa Kanya kung ano yung saloobin mo, sabihin mo. Huwag niyong gawing komplikado ang pagdarasal. Gusto ni Lord yung totoo yung puso nyo. Huwag kayo magpapanggap kasi alam na alam ni Lord kapag ka nagpapanggap kayo. So ganyan lang ako makapag-usap kay Lord, tahimik lang. So dahil nga yung mga kasama ko sa bahay ay mga tulog pa. Mas masarap kasing magdasal kapag ka sinasabayan mo ng mga worship song. Alam niyo yung feel na feel nyo talaga, nakausap si Lord. So sana mga kumartes, ma-encourage ko din kayo na magbasa ng Bible, mag-devotion, mag-worship. Dahil yun naman ay libre lang naman, wala namang bayad yun. So baka sabihin naman ng iba dyan, banal-banala na si Kumarites. Hindi po, tao lang din ako, minsan nagkakamali, minsan sumasama rin ang ugali ko. Pero dahil nga sumasa iyo ang Panginoon, pagka nakakagawa ka ng mali, may conviction na agad sa'yo. Bigla ka na lang mapapaisip, ay Lord, sorry, nakagawa na naman ako ng kasalanan. Yung mabilis ka na agad magsosorry kay Lord kasi alam mong mali. So walang perfect Christian. Lahat pa rin tayo tao at nagkakamali pa din. Yung iba kasi sinasabi, napaka makajos mo naman. Wala namang masama sa pagiging makajos. So sana ikaw din. Hindi naman mahirap yung pinapagawa sa atin ni Lord. Ang gusto lang niya ay magbalik tayo sa kanyang mga anak niya. Magbalik tayo at magsisi sa ating mga kasalanan. Katapos ko nga magdasal kay Lord, magbubukas naman ako ng aking Bible. So dito nga sa Bible na to, nandun ako sa 1 Samuel. Pero pinag-aaralan ko din yung Proverbs. So dito sa Samuel 1, naandito pala si David at saka si Goliath. Akala ko talaga mga kwentong pambata lang yun. Yung si Samson and Delilah. At ito pa nga si David at saka si Goliath. Akala ko talaga istoryang pambata lang to. So hindi pala, nakalagay pala siya talaga sa Bible. So kung gusto nyo nga ding maintindihan ang nakasulat sa Bible at gusto nyo mapadalit maintindihan ito, itong Bible na to ang bilhin nyo, ang Bible Pinoy version. Sinulat man siya sa iba't ibang translation, iisa lang din ang gustong iparating sa iyo ni Lord. So wag mo nang patagalin pa, ngayon pa lang magbasa ka na rin ng iyong Bible. So yun lang, God bless, bye!